Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao. Happy midweek and happy Wednesday everyone. Sa ating pong mga nakakasama sa ibang bansa, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi o magandang madaling araw. Anumang pong oras ang inyong kinalalagyan sa mandako kayo ng mundo naroroon ay dumating sa inyong alaala na kayo po'y minamahal ng Panginoon. Opo, kayo po'y pinagpapahalagahan niya, nais siya kayong kadingain, nais siya kayong pagpalaing mainam. No po? Kaya nga po sa umagang ito ay unahin po natin ang ating pong Diyos, katagpuin natin siya, sapagat ikaw at ako'y lagi na lamang una at pangunahin sa Kanya. Put God first ang wika ng ating pong pamunuan CLPM, and you will never be last. Yan po ay mula sa ating pong sa banal na kasulatan ng wika niya din ay, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ating po minabati ang ating pong mga kamanggagawa sa Panginoon. Hindi ko po nabati sa Google Meet po ito. Ating po binabati, magandang morning, happy Wednesday, happy midweek, Sister Ami at gayon din Sister Raquel at sa iyo pong mga family. Good morning, good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning po. Happy midweek po sa ating lahat. God bless us all. Yan, magandang umaga rin kay Ate Sara. Ate Sara, good morning, happy midweek po sa inyo. Good morning po. Happy midweek. At happy morning devotional po. God bless us all. Yan, thank you so much sa inyong pong pagtugon. At kayo din naman, binabati rin po natin yung mga nasa FB Live na natin. Ayan, andyan na rin po si Nanay Eva at Tatay Mando Caños. Good morning, devotional. Happy morning, devotional. And God first morning po sa atin lahat. God be with us all. At yan din si Tatay Ricardo at Nanay Dita Bacabe. Good morning po sa lahat. God bless us all. Si Ate Bib Albasan. Good morning po sa lahat. At si Nanay Juanita Arabos Kabakungan. Happy God first morning everyone and happy midweek. God bless us all. At si Ate Mary. God first morning po sa lahat. Blessed morning, happy midweek po. God bless elder and family. Thank you po sa kauna-unahang views na sinir in-upload ni Sister Imelda kahagabi, ano po. At si Ate Mary nakita agad, alas 12 na, Ate Mary, gising ka pa. Yan. At salamat sa komento, God bless po. At gayon din si Sister Christine Solyesa de la Cruz, happy midweek po. Yan. Thank you so much po sa patuloy niyo pong pagsubaybay. At kayo po'y lagi na riyan, umaga't gabi. May God bless you more, mga kapatid. Ang sabi ni Brother John Emerson, good morning po and happy midweek. Sister Asenya Merioles, good morning, happy morning devotional, mga kapatid. Happy midweek, purihin ang Panginoon. At binabati rin po natin yung lahat ng mga nagsipag-tune in kagabi, at sa tuwing umaga dating pagtitipon, batiin lang po natin saglit. Sila Brother Edelberto Corsanes, Sir Malin Legaspi, ating kapatid na sa Ligaya, Santiago Domingo, Shanda Maceda, Bianes, Alita Rosas, Sister Judy MacLive, Ate Edita Jones, ating kumpare kaibigan Joe Aaron, Romel Sabino, Romel Sanggalang, Sister Roslyn Dominico, Sister Amolina Tabura, Sister Gilda Galliato, Sister Efren Portes, Sister Nimpa Hahas, Win Salido, Edgar Labosta, Sister Ruth Padillan, Nick Bellegas, Ton Agulto, Shania Jaralbe o Haralbe, paumanin po sa mga pagkabanggit, kung maliman, paumanhin. Sister Carl B. Rojas, Sister Jessica, at ganyan po si Brother Marlon Bendo, Sister Flor Sonoria, Brother Edmond Valdez, Sister MJ Neo Eda, Sister Jeline Magarzo Espiritu, Brother Willie Baril, Alona Basarte, si Brother JP Caleja, Sister Kyla Cornico, Sister MJ, Sister Joy Villarosa, Sister Joan Jones, at si Ate G. Conocido. At ating binabati rin po ng happy birthday, maligayang kaarawan. Sabi po ng FB, birthday ngayon ni Gemma Langones Susa. Ayun. Sinulat ko, hindi ko maintindihan.
Gemma Langones Susa. Yan, nawa marami pang birthdays ang inyong pong maranasang pinagkakalob natin mahal na Diyos at ang blessing niya ay sumagana po sa inyo. Dahilan dyan, namin po kayong binabati ng Ayan, at atin po pinasasalamatan din ng ating pong mga sponsors and followers. May God bless you po. Ang Diyos po ang magbalik sa inyo pong kagandahang loob na patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating pong media ministry / church planting. At ganyan din po ay ating pinasasalamatan ang ating pong mga sharers. Ano po? Nawa marami pa po maging kagaya po ninyo habang nabe-bless ay nag-share din naman. Ating binabati rin po si Ate Elsie Dumenden Plaza. Good morning, happy midweek to all of us. Okay, so ating pong binabati ang ating pong mga kamanggawa sa Panginoon. Hindi ko nabati kanina. Ating binabati si Sister Nora. At gayon din po ang iba pa na narito na hindi ko nabati kanina. Good morning, good morning, good morning po sa inyo. Mapagpalang umaga po sa lahat. Happy morning po sila. Happy midweek po. God bless us all. Ayan, happy midweek sa lahat. At gayon din po ating binabati rin si Ate Seni Salita. Magandang umaga, bayan ng Diyos. At gayon din po si Tita Lolet. Happy God first morning. Happy midweek po. God bless us. God bless po sa lahat. At Sister Gemaline Haylar. Good morning everyone. At happy Tuesday. Happy midweek mga kapatid. Salamat po ulit Panginoon sa umagang ito. Naway pagkalooban pa po tayo ng mapayapang kalooban sa bawat araw ng ating pong buhay. Mga kapatid, pakisama din po ang aking asawa na si Michael Haylar sa kanyang hanap buhay sa Ibayo Karagatan at sa aking mga anak sa kanilang pag-aaral. Bigyan po sila ng kagalingan sa school. Maraming salamat po ulit mga kapatid. Patuloy po tayo maging ligtas sa araw-araw. Amen and amen. Opo, sama po natin sa ating prayer request Sister Imelda. Prayer journal, Ayan, thank you so much po sa inyo pong patuloy pagsubaybay. Ang oras po natin, time check, 5:56 in the morning. Kaya nga po, ano pang hinihintay? Huwag nang magatubili, huwag nang magpatumpik-tumpik. Halina po kayo, tayo po ay bumangon-bangon na, gumising-gising na, at tayo po ay mag-morning devotional na. God loves the family. Kaya nga po atin din pong pagpahalagahan ang ating pong pamilya. Isama ang buo pong sambahayan. Wala pong maiiwan, lahat kasali. At tayo po ay magtungo sa altar ng Panginoon at sa ilalim ng bandera ng ating pong Prinsipe Emmanuel, nagkakaisang pamilya na sinasabi, as for me and my house, we will serve the Lord. Tayo po muna ay manandaling manalangin mga kapatid. Mapagpalang Ama, Diyos kang dakila, ngayong umaga po, handa na po kaming kumain ng espiritual na almusal. Handa na kaming matuto sa inyong pong paaralan. Nawa minsan pa ang inyong pong banal na espiritu ang inyong isugo. Opo, kailangan po namin ang kanyang presensya sa aming pong buhay sapagkat hindi namin sa aming sariling kakayanan maintindihan mga espiritual na bagay. Kaya ipaunawa niyo po ito. Kami po ay naghahanap ng iyong mga katotohanan. Nasasabik po kaming pakinggan ng iyong aral at mga pangaral. Maasa kami na sa pamagitan ng pangunguna ng banal na espiritu, amin pong maunawaan ito, maikabubuhay namin ito, at maibabahagi namin po sa iba na hindi lamang po kami ang binless nyo, kundi makapag-bless din kami ng iba sa pamagitan ng aming pagbabahagi nito sa kanila. Nawa o Diyos, inyo pong samahan ng inyong mga anghel ang aming pagtitipon, na kami po ingatan at bantayan, huwag kami mapasok ng tukso. Bagkos, makayari po kami, na kami po ay magsasabing, ikaw ay napakinggan namin, naranasan namin na isang mas malalim na pakikipagniig po sa iyo, alang-alang sa dakila pong pangalan ng aming pong Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, so ating binabati rin po si Sister Wilna Rolle. Blessed morning devotional po sa lahat. At hayaan po na nyo na ating pong isi-share sa screen
ang ating pong babasahin ngayon. Kung kahapon, ang ating pong pinag-aralan, yung pong mga pantas, no po. At nung September 1 ay ating pinag-aralan yung pong mga witness ng Panginoon niya tayo, ano, mga babae at lalaki. Yan. So, atin pong pag-aaralan naman, natatangi ito naman po, si Nicodemo. Okay. Yan. Yan. Sa September 3, Nicodemo. Ang sabi po ng aklat ng Juan, chapter 3, verse 3, maliban kung ang isang tao ay ipanganak na muli, hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Minsan pa bago tayo umusad, nais ko po kayong anyayahan na lagyan ng maraming panalangin ang ating pong pakikinig at ang ating pong pagbabasa. Gayun din ay makabubuti po, mga minamahal ko, na samahan natin ng pagninilay-nilay yung ating pong refleksyon, paganahin po natin. At intentional nating tanungin, Panginoon ko, ano po ang nais yung ituro sa akin? Ano po ang natatanging katotohanan ang nais yun na maging aking kapakinabangan ngayong umagang ito? Kaya kung ito po'y nagawa na natin, tayo po ay magpatuloy sa ating pong pagbabasa. Si Nicodemus ay may mataas na posisyon ng pagtitiwala sa bansang Hudyo. Siya ay mataas ang pinag-aralan at nagtataglay ng mga talento na hindi kapangkaraniwang katangian kasama ng iba. Napukaw siya sa turo ni Jesus ng Galilea. Alam niyo mga kapatid, ano, kapag ito ang may tendency na ganito po kapag mataas ang pag-aaral, mataas ang antas ng posisyon sa ating alta sa syudad, parang iniisip natin na parang ang hirap abutin. At gayon din naman, yung mismong tao, mga minamahal ko, ay parang nahihirapan din na magkaroon ng pagsuko sa pagtuturo ng banal na kasulatan. Imbis na mapaturo sa banal na kasulatan, yung banal na kasulatan ang tinuturuan. Ay ba, hindi po gano'n, ano, mga kapatid, ano? Baligtad. Dapat po tayo po ang sumusunod sa sinasabi ng banal na kasulatan at hindi natin pinipilit baluktutin ang banal na kasulatan upang sumunod sa gusto natin at paraan natin ng pamumuhay. Katulad halimbawa nito pong si Nicodemo. Siya po ay meron pong mataas na katungkulan, ginagalang po siya, ano po? Kabilang siya sa sariling Hudyo at hindi lang basta-basta, kundi siya po ay isang leader doon. Ngunit tingnan niyo po ito, na kanyang mapakinggan ang pangangaral ng ating pong Panginoon Jesus, ay naantig ang kanyang puso, nagkaroon siya sa isang malalim na interes. At dahilan dyan, ano po ang kanyang ginawa? Tingnan niyo po ito. Bagaman mayaman, may aral at marangal, kakaiba siyang naakit ng hamak na Nazareno. Ang mga aral na napakabago at kakaiba na nahulog mula sa mga labi ng guro na ito ay lubos na humanga sa kanya. At nagpasya siyang hanapin si Jesus upang higit niyang matutunan ang mga kamanghamanghang katotohanan ito. Alam nyo, napakaigi po na atin pong ninanasa lagi ang presensya ng ating pong Panginoon Jesus. At sa mga nakaranas ng mga Bible study, siguro inyo po itong pwedeng may share, ano po. At madalas yung pong ating napakikinggan bago sa ating pong pakikinig. At mula sa katotohanan ng Biblia, yung sariwang katotohanan ng Biblia, kapag ito po i-deliver, ay tunay nga yung ating pong puso ay maaantig. Kaya nga lang, yung iba, sila po ay naging willing na hanapin pa ang higit pa sa mga katotohanan, which is yun naman talaga pinapahay sa ating pong Panginoon, pero humantong sa hindi pagtanggap ng mga katotohanan at hindi pagkakabuhay nito. Huwag naman mangyari sa atin gano'n, no? Kundi bagkos, kapag ito'y ating nakita, kapag ito'y ating pong nalaman, marapat lamang na ito po'y ang kasunod po nun ay yung ating pong pagpapaubaya, no po, sa banal na kalooban ng ating pong mahal na Diyos. Ganito po nangyari kay Nicodemo, no po, na kanyang mapakinggan yung aral ng Panginoon, hinanap niya pa. Ang sabi nga ng aklat ng Biblia, no po, ang sabi sa Mateo yata yon, yung sa natatagong kayamanan, ang sabi doon, yung pong nakikisaka lang po yun, nakikigamit ng lupa. Ngayon sa pagbubungkal niya, nakita niya ang kayamanan. Hinahalin tulad na ating pong Panginoon Jesus ang karya ng langit doon po sa paghuhukay ng kayamanan.
Natagpuan yung kayamanan, ano pong ginawa niya? Tinakpan niya muna. Pagkatapos, pinagbili niya, umuwi siya sa kanilang tahanan, pinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang yung kanya pong inuupahang sakahin ay kanyang bilin. Po? At pagkatapos nun, binungkal niya ang kayamanan at hinanap pa ang higit na kayamanan. Mga kapatid, ang atin pong Panginoon Jesus ang kayamanan na tinutukoy doon. Po? At kapag ang ating pong Panginoon Jesus, natagpuan na natin pahapyaw, ay handa po tayong iwan ang lahat upang ating mabungkal ang kanyang kabuuan. After po nun, mga minamahal ko, ay meron pang mga kayamanan na nakatago. Yun pong mga treasures na magagamit po natin sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. No po, yung kanyang mga gabay. No po, at napakaigi, no, ipinapayo ko po sa inyo, subukan niyo pong basahin din yung pong kawikaan. At napakaraming payo na ating pong masusumpungan sa pagpapalaki ng anak. Makikita po natin doon yung ating pong samahang pag-aasawa, yung ating pong pakikitungo sa ating pong kapwa-tao, kung paano natin po gugugulin ang ating pananalapi sa health issues natin. Tinuturuan din po tayo. Kaya napakaigi, mga kagaya po ni Nicodemo, ay hinanap niya pa ang iba pa ng mga katotohanan na itinuturo na ating Panginoon. Ano pong kanyang ginawa? Ngunit hindi niya dinalaw si Jesus sa araw. Masyadong nakakahiya para sa isang pinuno ng mga Hudyo na kilalanin ang kanyang sarili bilang pakikiramay sa isang gurong hindi pag-aanong kilala. Ano po ang meron dito? Opo, tama po kanyang intensyon, pero nadaig siya ng pride sa sarili na kung saan ginagala nga naman siya sa mataas na posisyon, tapos pupunta siya sa isang guro na nagpapasimula pa lamang na kanyang ministeryo. Okay, ano pong sinasabi sa atin mga kapatid? Kailangan po yung atin pong Panginoon Jesus ay maganda yung kanyang ginawa, pero ang ibig po kung sabihin mga kapatid ko ay wag natin pong wala nawang maging hadlang na kung saan kapag ang ating pong Panginoon Jesus ay ating pong natagpuan at kapag atin siyang hinahanap, kahit anong oras dapat po natin siyang hanapin at wala tayong ibang kunikonsidera. Sabi natin pong Panginoon Jesus ganito, kapag ikinahiya natin siya sa ibang tao, ikahihiya niya din tayo sa harap ng kanyang Ama. Mga kapatid, meron pong itong meron po itong paalala sa atin. Kaya nga po, mga minamahal ko, be proud na ikaw ay naghahanap sa iyong Panginoong Jesus. At ikaw ay nagdanais na pakinggan ang kanyang tinig. Huwag po natin na mangyari sa atin ang ikahihiya natin siya. Okay, so balik tayo dito sa ating pong pagbasa. Pag-aaral sa pamagitan ng espesyal na pagtatanong kung saan si Jesus ay malamang na magretiro sa gabi. Siya ay naghihintay hanggang ang lungsod ay tahimik, santok at pagkatapos ay hinanap niya siya. Alam niyo, ito, reflection uli, mga minamahal ko. Hindi po specific na ito yung aral mismo. Ayon sa mga dalubhasa, sa mga Bible scholars. Pero gaya nga natin pong ginagawa, reflection lamang yung ating pong ginagawa. Okay. Ano pong reflection? Alam nyo, sa paghanap natin sa ating Panginoon, napakaigi po na gawin po natin yan sa mga walang distraksyon. Yung pong siya lang at ikaw ang nag-uusap. Kaya nga marami ang gumagawa ng pakikipagtagpo sa Diyos sa partikular mga minamahal ko, yung pong may mga mabibigat na dalahin. Ginagawa nila yan sa oras ng madaling araw na kung saan ay tulog na lahat, tapos na lahat ng trabaho, wala nang ibang makakaistorbo at ginagawa ang pag-aaral at ang pangnanalangin. Pero wag niyo pong ipagkamali na lagi na lang akong madaling araw magpe-pray. Hindi po. Ang pagpe-pray po kahit anong oras, mga naman ko, kahit hindi ka nakaluhod, kahit ikaw ay lumalakad sa daan, sa iyong isip kausapin mo ang Panginoon. Pero ang sinasabi lamang dito, magkaroon tayo ng tatatanging oras na walang distraction, na ikaw at ang Diyos lamang ang magkasama. Kaya ito ang ginawa po ni Nicodemo, na hinantay niya na matapos ang ministeryong pang-umaga ng ating pong Panginoong Jesus at siya'y nagtungo sa gabi upang sila lang ang mag-usap. Ang sabi niya po, Rabbi, sabi niya,
Alam namin na ikaw ay isang guro na nagmula sa Diyos, sapagkat walang sino mang makagagawa nitong mga himalang iyong ginawa, maliban kung ang Diyos ay sumasa kanya. Sa pagsasalita tungkol sa mga pambihirang kaloob ni Kristo bilang isang guro at gayon din sa kanyang kamanghamanghang kapangyarihan, gumawa ng mga himala, umaasa siyang mabigyang daan ang kanyang pakikipanayam. Mga kapatid, minsan ganito tayo, no? Para tayo ay pakinggan at magkaroon ng interes sa atin yung ating kausap, ay binubugbog pa natin ng papuri. Para lang tayo bigyan pansin, ano po? Ayan, pero bagaman yun maganda, pero mas maigi po ay direct to the point na po tayo. Kasi dito sa atin pong pag-aaral, tingnan po ang sabi ng ating Panginoon. Sabi niya, ngunit sa kanyang walang hanggang karunungan, nakita ni Kristo sa kanyang harapan ang isang naghanap ng katotohanan. Alam niya ang tunay na layunin ng pagdalaw at sa pagnanais na palalimin ang pananalig na nasa isipan ng kanyang nakikinig. Direkta siyang dumating sa punto, time, ngunit magiliw na sinasabi. Anong sinasabi sa atin? Opo, mga minamahal ko, ang ating Panginoong Hesus ay bumabasa ng puso. Hindi po natin, mga minamahal, maaaring itago sa Diyos ang tunay nating damdamin. Ano ba ang intensyon mo? Ano ba ang motibo mo? Kaya mo siya hinahanap. Kailangan legit po ang ating motibo, mga minamahal ko, no? Hindi para lamang, ang kwentuhan ng aking mga kaibigan ay tungkol sa Biblia. Ako'y pupunta rito. Pag-aral nga ako para mas marami akong maikwento. Mga kapatid, sa atin pong pagbubukas ng banal na kasulatan, sa atin pong mga pananalangin, ay siguraduhin po natin ng motibo ay mahal mo ang Panginoon. Kasi sabi po ng aklat ng 1 Corinto chapter 13, ayan, ang sabi po, kung babasahin niyo yan po ay tungkol sa pag-ibig, no po. Kung hindi naman po 1 Corinto, 2 Corinthians, pero sigurado ako chapter 13 po yon. Ang sabi nga ay, gumawa ka man ng mga makamanghamanghang bagay, ngunit hindi pag-ibig na nagdidikta, yan ay baliwala lamang. Ikaw man ay maghimala, mga minamahal ko, ngunit hindi pag-ibig ang motibo, ay hindi rin po katanggap-tanggap. Kaya nga po, alam ng Panginoon ang laman ng ating pong puso. Kaya nga, hindi tayo maaaring magtago sa Kanya. Sabi dito, ang sagot niya ay anong daw po? Time, ngunit magiliw. Ayan, mga minamahal na Kristiyano, ganyan din po dapat tayo sumagot. Ano po? Kapag may nagtatanong sa atin, sabi nga ng 1 Pedro 1:15 tayo, yung aming kinakabisa din, yung pong ating pong kahandaan na magpatotoo sa ating pong panampalataya, sa ating pong Panginoon Jesus, ay dapat lagi po tayong always ready. Ano po? At ganito ang ginawa. Time, ngunit magiliw. Ano pong sabi? Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao'y ipanganak na muli, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Ito ay isang napakahiyang pahayag kay Nicodemo. At may dandami ng pagkairita ay sinagot niya ang mga salita ni Kristo na nagsasabi, paano may papanganak ang isang tao kung siya ay matanda na? Ngunit ang tagapagligtas ay hindi nakapagtalo sa argumento. Itinaas ang kanyang kamay ng may solemne, tahimik na dignidad, idiniin niya ang katotohanan na sa bahay ng mahigit na katiyakan. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao ay panganak ng tubig at espiritu, ay hindi siya makapapasok sa area ng Diyos. Sa di malilimutang panayam nito, nilatag ni Kristo ang mga prinsipyong pinakamahalaga sa lahat. Alam niyo, marami tayong matututunan. Tignan niyo po ito. Sa ating pong pakipag-usap at sa mga tagpo na meron pong kontradiksyon, no po, huwag po kayong makipag-away. Huwag po kayong makipagbangay. No po, ang sabi dito, kung paano in-address ng Panginoon, yung pong pakikipag-usap dito, ang kanyang sabi ay, yun pong argumento. Hindi niya binangga sa argumento actually. Sa ating pong mga Seventh-day Adventist ay hindi po pinahintulot sa atin ang pakikipagdebate. Pero hindi naman ibig sabihin na tatahimik na lamang tayo sa daladala nating katotohanan. Kailangan po, tinatayuan din natin ang atin pong mga katotohanang tinanggap. Okay, sana naging malinaw po, ano? Kasi sabi po dito,
ang pansin ninyo mga kapatid, pagka nakipagdebate tayo, lalo na sa paraan na hindi tamang pakipagdebate, abay, kung mabangis yung kalaban mo, ikaw ay mas mabangis pa, paano mo napalanunan siya kay Kristo? Di ba't itinaboy mo? Sapagkat kung kung anyang wika ay mga masasamang wika at intonasyon ay hindi maganda, tapos ikaw ay ganun din, ay anong pinagkaiba niyong dalawa? Kaya nga, matuto tayo mula sa pakikisalamuha ng ating pong Panginoon Sus. Malumanay, mga minamahal ko, solemne ang kanya pong tahimik na may dignidad. At lalo-lalo na ang ating pong laging lalabas sa ating labi. Ano pong sabi? Katotohanang sinasabi ko sa iyo. Ano pong sabi sa atin bilang Kristiyano? Mga kapatid, bawal ang sinungaling. Ayan. Ano po? Kinakailangan ang lahat po ng ating pong babanggitin ay pawang katotohanan lamang. Tayo po ay nakatali sa pagsasabi ng totoo sapagkat ang atin pong Panginoon Sus ay gayon. At tayo bilang tagasunod, dapat sinusundan po natin ang pagiging totoo sa lahat. Yung ating salita, yung ating gawa, yung ating kaisipan, lagi pong may katotohanan. Anong sabi dito? Binigyan ng malalim na kahulugan ng ating Panginoon Sus ang ipinunta nung Nicodemo. Malibang ikaw ay panganak sa tubig at sa Espiritu, ay hindi ka makakapasok sa kanang langit. Anong ibig sabihin? Binigyan kahulugan niya ang tuntunin na kaligtasan sa malinaw na mga termino at binigyang diin ang pangangailangan para sa isang daw po, sa isang bagong buhay. Sa bawat isa na nangangailangan, nagngangalang sa pangalan ni Kristo, na nagpasyang sumunod sa maamo at magpakababang si Jesus. Tulad ng Diyong pinuno, ang mga salitang ito'y tinutukoy, kailangan ninyong ipanganak na muli. Kaibigan, kapatid ko kay Kristo, hindi uubra ang kataga na madalas nating napakikinggan, ganito na lamang ako. Mga kapatid, kinakailangan po ang pagbabago ng ating pong buhay. Sa pagtanggap natin sa ating pong Panginoon Sus, ibinibihis po natin siya. Hindi po uubra na kung ikaw ay garapal ang iyong pag-uugali, nang ikaw ay tumanggap kay Kristo, garapal ka pa rin ngayon. Kung noon ikaw ay magagalitin, nang tanggapin mo si Kristo, dapat hindi ka na magagalitin. Kung noon ikaw ay hindi mapagpatawad, nang tanggapin mo si Kristo, dapat ngayon ikaw ay magpapatawad na. Kung noon ikaw ay walang kapakumbabaan, nang tanggapin mo si Kristo, dapat ngayon ay puno ka ng kapakumbabaan. Kung noon nahihirapan kang magkaloob ng sa iyong mga kapwa-tao madamot, ngayon na tinanggap mo si Kristo, dapat ikaw ay madali nang magkaloob. Sapagkat tandaan natin, ang tumanggap kay Kristo ay binihi si Kristo. Ang sabi po ng aklat ng Roma 13:14. Tignan niyo po, sabi niya, sa wikang Ingles ay ganito. Sabi niya, instead, clothe yourselves with the Lord Jesus Christ and do not think about how to gratify the desires of the flesh. Maglaman ko, dapat pangunahin na si Kristo sa buhay natin. Kung ano ang totoo sa Kanya, totoo sa iyo. Kung anong pananampalataya mo. Kung ano ang buhay niya, ganun ang buhay mo. Kung ano ang salita niya, gayon ang salita mo. Sapagkat ikaw nga po ay tagasunod ni Kristo. Ang sabi kay Galatians 3:27, ang sabi, for as many as you were baptized into Christ, have put on Christ. No po? Ang sino mang nabautismon kay Kristo ay ibinibihis si Kristo. Kaya nga mga minamahal ko, dapat tayo'y patay na sa ating sarili at buhay na sa atin si Kristo. Kaya maigi ang sabi po ng butihing apostol, I die daily. Ang sabi niya, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay sa laman, kundi ang buhay na kinabubuhay ko ay kinabubuhay ko ang anak ng Diyos na sa akin nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahilan sa akin. Opo, manamahal ko, dapat gayon ang isa na sinasabing kay Kristo na. Ang wika pa nga dito sa ating pong mga talata, 1 Pedro 1:23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which lives and stays forever. Yung salita ng Diyos, totoo na po sa atin.
Hindi lamang ngayon na nagtitipon tayo, hindi lamang tuwing Sabado. Ito po'y bit-bit natin kahit saan tayo pumunta. Ang sabi pa nga ng aklat dito, ano po, sa dito sa Ezekiel 36:26, a new heart also I will give you, and a new spirit will I put within you. I will take away the stony heart of your flesh and will give you a heart of flesh. Opo, kung noon ay ito'y matigas dahilan sa pagkakasala, ngayon ikaw ay bibigyan ng Diyos ng isang bagong puso at bagong espiritu na ang puso mo ay magiging laman, mga minamahal ko. Kaya nga, ikaw na kay Kristo. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kaya nga po, tayo po ay born again. Yan po ang tunay na katotohanan, tunay na kahulugan ng pagiging born again. Yan. Kaya ngayong umaga, tayo po ay inaanyayahan na mag-share ng ating pong mga karanasan. No po, paano ang ating pong Panginoon Jesus binago ang ating pong buhay, paano ang ating pong pagnanais na masigit pang mapakinggan ang tinig niya at atin siyang hinahanap. Okay, bigyan po natin panahon. Sister Imelda, go ahead. Happy God first morning po sa ating lahat, mga minamahal na kapatid. Tayo po ay maging masunurin at mabuting tapat na katiwala sa lahat ng oras. Kung ating pong hahanapin ang ating Panginoon, ito po ay samantalang masusumpungan natin. Magsitawag kayo sa Kanya at samantalang siya'y malapit, lisanin ng masama ang Kanyang lakad at ang liko ng Kanyang mga pag-iisip at manumbalik sa Panginoon sa kaawan na Siya ay aming Diyos sapagkat Siya ay mapagpatawad at sagana. Ang ating Panginoon ay Siya po ay nagbibigay sa atin ng kalakasan sa bawat isa. Sinasabi nga po ng Isaiah 55:6 and 7, inyong hanapin ang Panginoon habang siya'y matatagpuan, tumawag kayo sa Kanya habang siya'y malapit, lisanin ng masama at ang kanyang lakad at ang liko ng kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at ang Panginoon ang Diyos na sapagkat siya'y mapagpatawad na sagana. Sinasabi po ng Jeremias 29:13, hahanapin ninyo siya at matatagpuan kapag hinanap niyo siya ng inyong buong puso. Kung tayo lamang po ay lubos na magtitiwala sa ating Panginoon, makikita niyo po na napakabuti ng Panginoon sa dinami-dami ng ating mga karanasan, pagsubok sa buhay. Ang Panginoon handa siyang tumulong. Ang kamay ng Diyos ay nakalahad, ang tao ay sadyang matigas ang ulo. Pero kung tayo po ay magiging masunodin sa lahat ng oras, makikita niyo po ang lahat ng pagtatagumpay kasama niyo ang Diyos sa ating mga lakad. Kasi po yung Panginoon, nandyan lang po siya, alam niya ang lahat ng ating mga nasa loobin ng ating puso. Kapag tayo dumalangin sa Kanya at tayo po ay Kanyang diringgin. Kapag may hiniling po tayo sa Kanya ng mga kagalingan, sa mga may mga karamdaman, kitang-kita naman po natin ang kabutihan ng Panginoon. Talagang pinagkakalob niya sa bawat isa sa atin, kaya manatili po tayo nagtitiwala sa lahat ng mga pagsubok sa lahat ng pagsubok nating nakaranasan. Sa Panginoon lang po tayo magtiwala at makakasumpong tayo ng kapahingahan at kagalingan sa bawat mga nararamdaman sa mga pagsubok, trials and tribulation. Tanging ang Panginoon lang ang kasama natin upang ito ay marisulba at magiging masaya tayo sa piling ng Panginoon. Mapalad po tayo araw at gabi. Meron po tayo na pagbubulay-bulayan na banal na salita. Ito po ang ating sandata sa ating buhay. Magandang umaga po. At happy God first morning. Amen, Sister Imelda. Yan, thank you. Alam niyo mga kapatid, tandaan natin, pagdatagpuan natin ang ating pong Panginoon Jesus ay mayroon pong resultang nagaganap. Nababago ang ating pong buhay. Sabi nga, the more you will behold your Christ, your Lord and Savior Jesus Christ, the more you will become like Him. Habang tayo tumitingin sa salamin, atin pong mas lalong nagliliwanag ang kanyang imahe sa atin. Hindi po ganito, huwag niyo po ikapagkamali. Kasi meron pong instances, lalo na sa ating pong loob ng tahanan, naku, simba ka na ng simba naman, hindi naman nababago ang buhay mo. Kapatid, hindi po isang iglap ang pagbabago. Huwag niyo pong ipagkamali na sa isang pitik ng kamay, yung ating nakaugalian ay agad-agad mawawala. It takes time. Manamal ko. At ito rin po ay a lifelong process.
habang ikaw ay nabubuhay, isang proseso po ito ng pagbabago. Hanggang sa wakas ay ma-develop na sa iyo ang karakter ni Kristo. Kaya nga po, marami ang nagtatalo, oy, naku, simba ka na, eka ng simba, basa ka ng basa. Pagkatapos ay ganyan naman ang pag-uugali mo. Hinahanap natin yung napakatuling pagbabago. Pero, wag naman natin gawing excuse. Narinig ko, lifelong process pala. Sige. Wala kahit isa na ebidensya na makita sa'yo. Ay, naku, mali yun, mga kapatid, ha? Kailangan po ay unti-unti man, pero siguradong meron, mga kapatid. Baka mamaya ay wala, ha? Okay, sige, maging malinaw po tayo. Okay, Sister Raquel, sige po, go ahead. Nawala daw po siya. Ay, ito po, sa akin na lang. Oo nga po, Elden. Sana po, dapat po. Nakapikinig sa akin. Opo, Elden. Sana, yun nga po eh. Dapat po sa atin ay makita yung kung paano po ginawa ng ating Panginoon. Isa buhay, Elden. Lagi po yun lagi po sa akin sinasabi. Isa buhay. Marunong ka dapat po makisama at makitungo sa mga tao, lalo na yung pag-aakay. Paano niyo po sila maaakay? Kung makikita po sa inyo yung mali na ginagawa, paano po maakay natin sila kung nasa inyo po yung hindi ka akay-akay, di ba po, Elder? Katulad po ng sa simbahan, paano natin sila maaakay sa simbahan kung hindi nila makikita yung pagbabago sa sarili. Yun lang po, Elder. Amen, Sister Raquel. Napaganda nun, mga kapatid, Amen. Kasi, napakaigi. Sabi nga ni Sister, kahapon, ni Sister Arcedia Merioles kahapon, kapag ka yung ating pong ugali ay na-refine, kapag ka yung sermon ng buhay ay ang ating pong naipakita, kahit hindi ka magsalita, iyon po ay, maaakay sila, maaakit sila, hindi dahil yan sa mga advertisement na pinakikita mo. Hindi dahilan sa mga magaganda mong sinasabi tungkol sa atin pong kinakaaniban. Hindi po. Kundi sila po'y maaakay sapagkat nakita nila na ba't napakabait nito? Abay, minumura ko na, pinapanalangin pa ako. Bakit ganito? Hindi ko na ginagawa ng mabuti, kabutihan binaganti sa akin. Kaya nga, mga naman ko, napakaganda. A live sermon is the best sermon. Kaya napakaigi po yung sabi ni Sister Raquel, po. Kailangan talaga ito po ay may ebidensyang nakikita sa atin. Paano mo madadala sa religion mo ang iyong sambahayanan kung nakikita sa'yo, napakabangis mo. Para kang tigre na umaatungal. Para kang dragon na nasa loob ng yung tahanan. Paano mo maaakay ang mga nasa labas? Yung mga kaibigan mo, kung hindi makita sa'yo ang iyong pinangangaral. Kaya nga, minamahal ko, dapat ay makita po sa atin, at magkaroon ng kapangyarihan ng kanyang salita. Okay, atin pong binabati si Ate Peli. Ang sabi ni Ate Peli, happy midweek and good morning to all. At sabi ni Ate Mary, noong midnight, nakita ko kayong nag-exercise. Prayer time ko po iyon. Talagang ginigising ako ni Lord. Always na po ito. Ramdam po ang Holy Spirit kasama mo. Thank you, Lord. Ang kapayapaan na bigay sa iyo ng Panginoon. Ayan. Pwede po natin itong i-share, yung mga prayer time natin, moment with God. Ano pong mga karanasan na meron kayo? Share nyo nga po para ma-encourage natin ang ating pong mga manunood. Okay. Ate Edith, sige po. Thank you so much. Magandang umaga po sa lahat, mga kapatid. Parang ako doon sa shinare ni Sister Raquel. Yung, tsaka yung sinabi niyo, Brother Marlon, na paano ka makakahikayat ng isang nilalang, ng isang tao, kapag ang ugali mo nga is nakikita naman sa panlabas mo. So ako po, Brother Marlon, is marami din ako mga kaibigan na hindi ko na babanggitin kung anong relihiyon, syempre sila, na talagang Christian din. Ngayon, siyempre iniimbita ako na magsimba doon, simbahan nila.
Pero ako po ay hindi ako pumunta na makisama doon kapag kasi nagpapatlak sila or something like that, yung once a month po na ano, para makahikayat po sila ng mga kapatid na magsisimba doon, gano'n. So, ako po kasi katrabaho ko 'yun, Brother Marlon, hawak is Biblia palagi, Sunday school teacher. Pero pagka nagmura naman po siya, it's talagang ang sakit sa tainga. Eh, ako po sa ano ng, awa ng Panginoong Diyos, kahit dito sa aming kabahayan is napakasakit kung mapapakinggan yung alam niyo ng salita. Kaya sabi ko, "Bakit ako sasama dito?" Eh, parang wala naman din siyang napapag-aralan kung ano yung hawak niya, hindi naman niya mai-ano. Kaya makikita mo talaga, Brother Marlon, yung sasamahan mo. Para kang kumbaga sasama siya, eh, masama siya, 'di magiging masama ka na rin. Hawak niyang Biblia, pero hindi naman niya ina-apply. So, ngayon hindi po niya ako nahikayat, pero diyan po sa ano, hindi ko pa naman po sinasabi na ako ay nahikayat na ng Seventh-day Adventist, pero nakita ko po sa kahit maliit yung congregation na naanuhan ko diyan sa inyo, is alam kong parang may pagmamahalan, pero may instance din na mayroon din akong naano siyempre. Pero ako po talagang na parang welcome at nakikita ko po na talagang kayo is may mga, ano na makahikayat. Kasi nakikita sa inyo na talagang, ah, yung bang, kung ano yung napapag-aralan, most of you guys ay talagang, naipapakita niyo sa mga tao ang inyong napapag-aralan, ang ating napapag-aralan. Kasi ako po noon pa siyempre dalaga pa ako is talagang matapang po ako, elder. Na ano, pero itong yung nga sabi ko sa inyo, nung nakapag-start na ako na talagang naintindihan ko na, although mabait ako, bibihira ako magsalita noon, pero, masakit ako magsalita noon, Brother Marlon, pero hindi ako nagmumura. Hanggang sa ngayon, kahit sa pamilya ko, walang mura kang maririnig. So, ang ano dito ay yung talagang yung napag-aralan ko na yung pagpapakumbaba is talagang nai-apply naman. Kaya tayo po ay makikita sa ating mga gawa kung ano yung ating pinag-aaralan is isagawa din natin para tayo ay makahikayat din ng ating mga kapatid na ito is nakikita yung kagandahan ng kanyang loob, gano'n nakakahikayat tayo na may mga kapatid na maimbita. Yeah, yun po yung aking mai-share doon sa inano nga na ano, na ipakita natin yung loob natin. Kasi ako, Brother Marlon, hindi naman ako yung talagang palakibo, pero for some reason, pupunta ako sa tindahan, magshi-share sa akin, all of a sudden, eh, may kausap lang ako, tapos may nagshi-share na gano'n. Kaya sabi ko, "Ano ko nakikita?" Kasi pagka minsan, Brother Marlon, na nagkukuwento ko nga 'yan kay Marical, "Ano ba yung nakikita?" Sabi ko, "Hindi naman din ako palakibo." Tapos bigla na lang na may talagang lumalapit na tao sa akin. Kumbaga siyempre pagka sometimes is yun nga, yung may humihingi ng tulong, gano'n. Eh, kung ano po yung barya-barya sa akin, kahit sa labas na yung mga mag-donation, kahit piso-piso, Brother Marlon, $1, nagbibigay talaga ako. Kasi parang yung awa mo na ano din. Kaya sabi ko nga, bakit anong nakikita sa akin? Yu yun po, Brother Marlon, ang talagang natutuhan ko talaga, buhay akong patutuo sa natutunan ko sa ating pagba-Bible study, yung sa 7-7, and now is the morning devotional. Kaya ako po ay naging, ah, laylo siyempre, but still, makasalanan pa rin ako kumbaga hindi ko naman sinasabing malinis na ako, pero, ah, I tried my best naman po na ako po ay talagang nagpapakumbaba na ngayon. Kaya ako po ay nananahimik kapag ako po ay galit. Huwag tayong ano, huwag tayong mag mag, ah, magsunog. Mayroon na ngang naglilinggas, eh, sunugin mo pa ng sunugin is talagang wala ng mangyayari.
mga kapatid. Gano'n lang po, ipakita natin sa ating mga kapatid sa labas ng ating pananampalataya kung paano tayo. Huwag po tayong magpakita ng kaunting kasi doon po nakikita kung paano mo maisasama ang isang kapatid. So, yun lang po. Maraming salamat sa lahat. Amen. Amen and amen. Opo. Thank you, Ate Edith, sa ipong ibinahagi. Po. Yan, hindi po may pagkakamali. Kapag sinabi natin na tayo Kristiyano, kailangan po ito po ay meron pong katunayan na mapapansin ng ating pong kapwa. Sila na mismo, mga naman ko, kahit hindi na tayo magsalita, sila na mismo magsasabi na anong nangyari sa iyo, lalo na yung mga nakakakilala sa iyo. Kaya nga sabi po dito ni Sister Christine Solyesa de la Cruz, palagi ko po pinapanalangin na magkaroon ng malinis na puso kasamang banal na Espiritu ng Panginoon para mabago ako bilang makasalanan na tao po. Napakahalaga po nito. Kailangan i-recognize natin yung ating pong pagiging masama ang ugali, yung ating pong yung pagkikimkim ng galit, yung kahirapan natin na magpatawad. Lagi po yan dapat nire-recognize natin. Hindi po natin siya dinideny, hindi po natin siya tinatago, kundi ito nire-recognize natin sa harapan ng Panginoon at kinikilala natin ang Diyos ang babago sa atin. Opo, paano ka pagagalingin kung hindi mo sinasabi may sakit ka? Paano ka papatawarin kung hindi mo sinasabi yung kasalanan mo na dapat ipagpatawad? Kaya napakahalaga ng ating po pinag-usapan. At kapag ka in-idolize mo ang isang bagay o isang tao, di ba ginagaya niyo po siya? Di ba sa mga artista na ating pong ina-idolize, ginagaya natin ang kanang panaraan ng pananamit. Yung mga katulad sa amin, mga atleta noong araw, ay ginagaya namin yung aming ina-idolize. Ganun din naman sa ating pong Panginoon. Ang sabi po, be imitators of Christ. Ang sabi po ng Ephesians 5, 1 and 2, magandang balita Biblia, yamang kayo ay mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo na may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mga mabangong alay at handog sa Diyos. Ang sabi ng 1 Corinto chapter 11 verse 1, tularan niyo ko gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya ngayong umaga, sapat na ang ating napakinggan at ang naghihintay na sa atin yung aplikasyon. Mga kaibigan, kapatid ko kay Kristo, maigi po na sa umagang ito ay atin pong kilalanin sa Diyos na hindi natin kaya sa ating sarili, pero I can do all things through Christ which strengthens me. Bago tayo manalangin, nais ko pong basahin ang sabi ni Ate Tessie. Kami po, Elder, ay may na-encounter noong Biyernes. Nagpunta kami ng palengke ng Limay. Nagkataon naman, nakaparada ang aming tricycle sa likod ng isang pick-up na siguro siya ang may kaya sa buhay. Naghalit po siya. Ako mismo ang kausap kasi ang asawa ko may binili. Ang approach po niya sa akin ay galit kasi lalabas na po yung sasakyan niya, kaya humingi na lang ako ng pasensya. Kaya sabi po ni John, kung iba lang ang sinabihan ng hindi maganda, baka away na, kaya magpasensya na lang tayo at magpagkumbaba. Amen, Ate Tess. May God bless you po. At totoo yun, sapagkat yan ay kayamanan ng Biblia. Sabi niya, ang malumanay na sagot ay nagpapahupa ng galit. Yan. At bilang mga tagasunod ni Kristo, dapat meron po tayo nun. Okay. Thank you po sa mga nag-share. Ako po ay na-bless. Ako po ay nabusog sa atin pong pag-aaral ngayon na gayon din kayo. And thank you so much sa inyo pong pagsubaybay at thank you so much sa inyo pong mapag-share. Bago tayo maputol, ang sabi ni Sister Arsenio Merioles, katotohanan niya po na sa ating mga mananampalataya ay ang magiging pansin sa atin ang relihiyon natin, ang magiging kapintasan na wala sa kabutihan sa ating katauhan. Kaya't upang tayo ay makitang namumuhay tayo sa kabanalan ay kailangan makita sa atin ang gawaing kabanalan. Gaya ng karakter ng ating Panginoon, sikapin natin, Panginoon, na tayo ay maging tapat sa ating Panginoon. God bless po sa lahat. Thank you, Sister Arsenia. Okay, bye-bye and shalom. Miss pa mga kapatid. Bye-bye.